Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Gaya po yung nabanggit kanina, mula po from 1689 Baptist Confession of Faith. At tayo po ngayon at sa mga sunod pang mga linggo ay magkakaroon ng pag-aaral muli sa tinatawag nating The Doctrines of Grace. As I recall, way back 2023 ang huling pag-aaral natin sa Sunday School ng The Doctrines of Grace na pinangunahan naman ni Brother Joshua Tumondon. Ang tandaan ko siya kasi first time Sunday School ay hindi po ako nakadalo dahil ako'y na-hospital gawa ng pasok. So after 3 years, ngayon tayo muli ay magkakaroon ng pag-aaral sa The Doctrines of Grace at sa linggong ito ay una nating pag-uusapan ang total depravity. Bilang panimula ay itinuro ni Jude sa kanyang sulat na bagamat ang pananampalataya ay ibinigay sa simbahan ng mga apostol, dadating ang panahon na ang simbahan ay kailangan itong panindigan ng paulit-ulit. Gaya ng sinabi niya sa Jude chapter 1 verse 3, "Mga minamahal, nais ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tanggap natin. Ngunit naisip kong mas kailangan ko kayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng inyong loob upang panindigan ang pananampalatayang pinagkatiwala ng minsanan sa mga hinirang ng Diyos." Kaya naman makikita natin sa church history, the man of God always contend for the faith. For example na lang dyan is Paul opposed the legalist, Athanasius opposed Arius, Augustine opposed Pelagius, and Martin Luther opposed Erasmus. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paanong ipinaglaban ng mga Kristiyano ang apostolic faith sa history. At pagkatapos ng Reformation, isa sa mga pinakamalaking hamon sa pananampalatayang apostoliko ay lumitaw sa loob ng Dutch Reformed Church mula sa isang ministro at professor na nagngangalang Jacobus Arminius at mula sa kanyang mga tagasunod. So nandyan sa ating handouts ay nakalagay kung sino si Jacobus Arminius, also known as James Arminius, isang Dutch theologian na namuhay noong late 16th and early 17th centuries, at siya ay kilala bilang sa kanyang theological views na matatawag nating Arminianism, na kung saan ay naka-impluwensya din sa Protestant theology. At yung controversy na ito ay naganap sa bansa ng Netherlands, sa Holland. At ang kontrobersiya sa pagitan ng Arminianism at Calvinism ay lumitaw sa Holland noong early 1600s, at ang founder na ito ay si Jacobus Arminius. Nag-aral siya sa Geneva, kung saan din nag-minister si John Calvin, sa ilalim ng successor ni Calvin din mismo na si Theodore Beza. At naging professor din siya ng theology sa University of Leiden noong 1603. At habang si James Arminius ay nagtuturo doon sa university, later on ay unti-unti niya nang nire-reject yung turo ng Calvinism. At kumalat ang kontrobersiya na ito sa buong Holland, kung saan ang Reformed Church ay ang majority. Binuo ng mga Arminian ang kanilang creed sa 5 article at iniharap ang mga ito sa mga otoridad ng Estado ng Holland noong 1610 sa ilalim ng pangalang Remonstrance na nilagdaan ng 46 na ministro. So, ito nagkaroon sila ng protest at ito ay tinatawag na Remonstrance o yung kanilang 5 articles. Ito ay sinulat pagkatapos ng pagkamatay noong 1609 ni James Arminius. So nakalagay din dyan yung difference ng term na remonstrance. Yan yung formal protest or complaint na inihain nila sa Estado to present their beliefs. At yun naman ang tawag sa mga tagasunod ni
Arminius ay remonstrants. Yan yung mga tao na nagprotesta na ito yung kanilang paniniwala. At sinamaris nila ang kanilang mga pananaw sa isang dokumento na nakilala bilang Remonstrance of 1610. At ang buod na ito ay may 5 punto. At ang unang punto ay ang tinatawag nilang conditional predestination. So itinuro ni Arminius na ang Diyos ay pumipili ng mga individual para sa kaligtasan batay sa kanyang foreknowledge sa mga taong sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu ay naniniwala kay Hesukristo at nagpe-persevere sa pananampalataya. Ang doktrinang ito ay minsan tinatawag ding conditional election. Sa madaling salita, ang kaligtasan ng isang tao ay nakabatay sa kanyang pagpili sa Diyos. At pinabulaanan ng unang artikulong ito ang doktrina ng Calvinism na kilala natin bilang sa tawag na unconditional election. Ang pananaw na ang Diyos ay pumipili ng mga individual para sa kaligtasan batay lamang sa kanyang kalooban at hindi sa anumang likas na worthiness ng individual o anumang pagpili na kanyang ginawa. So para sa mga Arminians, ang basihan ng pagpili ng Diyos sa atin is yung kanyang foreknowledge. Na in the future, may foreseen fate siyang nakita sa mga taong ito at yun yung kanya naging basehan bakit siya pipiliin ng ating Diyos. So yun yung position nila. Instead naman sa atin na naniniwala tayo na pinili lamang ng Diyos, hindi base sa kanyang kakayahan at sa kakayahan ng isang tao, kundi sa kanyang kalooban lang mismo. Pangalawang punto is yung universal or unlimited atonement. Itinuturo ng Arminianism na si Hesukristo ay namatay upang bayaran ang parusa para sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Again, para sa kanila, namatay si Hesukristo upang bayaran ang parusa para sa mga kasalanan ng bawat tao sa mundo. Ang kanyang nakapagliligtas na biyaya ay para sa lahat. Ngunit ang kanyang nagbabayad salang kamatayan ay magiging epektibo lamang sa mga naniniwala sa kanya at tumatanggap sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kabilang banda, naniniwala ang mga Calvinist sa limitadong pagbabayad sala na ang kamatayan ni Kristo ay tinubos lamang ang mga kasalanan ng mga hinirang. So in short, para sa mga Arminians, si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao. At may tinatawag pa silang prevenient grace or enabling grace na ito daw yung mayroon na tayong mga tao at ito yung naging resulta sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. At nasa sa atin na yun kung tayo ay magre-respond in faith sa panawagan ng Ebanghelyo. Pangatlo naman is yung kanilang punto about total depravity or deprivation. Ang classic Arminian position dito ay ang tao ay walang nakapagliligtas na biyaya sa kanyang sarili. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Ang mga tao ay walang kakayahang gamitin ang nakapagliligtas na pananampalataya nang hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ang pananaw na ito ay hindi gaanong naiiba sa mga panindigan ng Calvinist tungkol sa ganap na kasamaan ng tao. So, sa kanila, almost the same din yung pananaw nila about sa total depravity. Pero ang nagiging pagkakaiba is yung tinatawag nilang enabling grace o yung prevenient grace. Dahil nga sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, ang bawat tao na sa mundo ay mayroon ng enabling grace or prevenient grace na siyang dahilan kung bakit i-refute na nila yung pananaw natin regarding sa total depravity. I believe ang tawag na nila doon is partial depravity na. Pang-apat na punto, grace is necessary but resistible.
grace is necessary but resistible. Tinatanggihan ng Arminianism ang paniniwalang Calvinist sa irresistible grace. Sa halip ay tinuturo nila na ang mga tao ay may malayang pagpapasya na labanan ang biyaya ng Diyos at tanggihan ang kanyang tawag sa kaligtasan. Ang doktrina ng Calvinist ng irresistible grace ay nangangatwiran na kapag tinawag ng Diyos ang isang tao tungo sa kaligtasan, siya ay tiyak na maliligtas. So para sa kanila, yung kaligtasan is made possible for everyone. Pero nakadepende na ito sa tao kung siya ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Porket nakarinig siya ng gospel sa kanyang buong buhay, ay hindi garantiya na siya ay maliligtas. Well, ganoon din naman sa pananaw ng Calvinist. Pero sa Calvinist, kapag ang Diyos ay tumawag sa kanyang hinirang, ito ay paniguradong maliligtas. Well, in difference naman sa Arminianism, salvation is only made possible. Pero sa Calvinist, salvation is made sure. At panglimang punto ng kanilang paniniwala is yung the possibility of falling from grace. Sa ikalimang artikulo na ito, ay dito naman nila hindi nila lubusang tinanggihan ng mga remonstrants ang idea ng eternal security, ngunit inamin ang pangangailangan para sa karagdagan nilang pag-aaral patungkol dito. Well, matatag na naniniwala ang mga Calvinist sa perseverance of the saints. Ibig sabihin, ang isang taong hinirang ng Diyos ay magpapatuloy sa pananampalataya at hindi permanenteng itatanggi si Kristo o tatalikod sa Kanya. Well, pagdating naman sa kanila, pinagtibay ng mga remonstrants na ang mananampalataya ay may kapangyarihang mamuhay ng isang matagumpay na buhay, ngunit inaamin din ang posibilidad na maaaring gamitin ng isang tao ang kanyang sariling malayang kalooban na tumalikod kay Kristo at mawala ang kaligtasan. So yung common view nila noon pagdating sa perseverance of the saints, ang kaligtasan ay hindi na nawawala sa tao. Pero itong umusbong doon sa Netherlands ay nagkaroon sila ng paniniwala na dahil sila ay naligtas ayon sa biyaya, possible pa na ang kaligtasan na mayroon sila ngayon ay ito pa ay mawala. So para sa kanila, it is possible na ang kaligtasan na natanggap nila ni minsan ay posible pa itong mawala. Kaya naman, yan yung kontrobersiya na naganap sa Holland. At syempre, ang church ay nagkaroon ng response regarding sa protest na ito. At kaya naman nagkaroon ng tinatawag na Synod of Dort. Ang opisyal na tugon ng church ay nagmula sa Synod of Dort na ginanap noong November 13, 1618 hanggang May 9, 1619 upang isaalang-alang ang 5 artikulo na ito. So nakalagay din dyan sa ating handouts ano yung ibig sabihin pag sinabi natin Synod of Dort, European Transnational Synod held in Dordrecht in 1618 to 1619 by the Dutch Reformed Church to settle a divisive controversy caused by the rise of Arminianism. So dahil sa kontrobersiya na mayroon sa kanilang church, sila ay nagkaroon ng pagpupulong at matatawag natin itong Synod of Dort para pag-usapan yung 5 articles na present ng mga remonstrants. Mayroong 84 na members at 18 secular commissioners ang involved dito at sinulat ng Synod ang nakilala bilang the Canons of Dort. So nagkaroon ng Synod at ang na-produce dito sa Synod na ito is yung tinatawag naman natin na Canons of Dort. Ito yung response ng church sa 5 articles na tinesent naman ng mga remonstrants.
So Canons of Dort or Canons of Dordrecht, formally titled The Decision of the Synod of Dort on the 5 main points of doctrine in dispute in the Netherlands. These are statements of doctrine adopted by the Reformed Church. So dito ay makikita natin yung paniniwala ng Church in response doon sa umuusbong na bagong katuruan sa kanila. At kung ating titingnan mismo yung document na iyon, mayroon iyong 5 headings. Ang first headings is yung divine election and reprobation, na dito ay iginigiit na ang election ay ang hindi nagbabagong layunin ng Diyos na iligtas ang ilang makasalanan batay sa kanyang mabuting kalooban, hindi sa foreseen faith. So ang nagresulta ay hindi nila sinang-ayunan yung beliefs ng mga remonstrants na ang Diyos ay nag-elect base sa kanyang foreknowledge. So dito nakita natin na ito ay kanilang nirefute at nagkaroon sila ng statement na ang kaligtasan o ang election ay base lamang sa sovereign will ng ating Panginoong Diyos. Ang second head naman is yung the death of Christ and the redemption of man. Itinuturo na ang kamatayan ni Kristo ay may walang hanggang halaga na epektibong tumutubos lamang sa mga hinirang. So ilan sa mga reason kung bakit sinasabi ng Arminians na si Kristo dapat ang kanyang kamatayan ay para sa lahat sapagkat si Kristo na yan. So dito pinaliwanag sa Canons of Dort. Well, yes, ang value ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo ay walang katumbas na halaga. Pero base sa Biblia, ito lamang ay nagiging epektibo sa mga taong pauna ng hinirang ng ating Panginoong Diyos. Hindi nito dinedegrade yung value ng ating Panginoong Kristo, kundi pinapakita lamang nito yung layunin ng ating Panginoong Diyos na panigurado niyang ililigtas yung kanyang mga hinirang. Sumunod naman is yung kadalasang ipinagsasama, yung third and fourth headings, the corruption of man, his conversion to God, and the way it occurs. Binibigyang kahulugan dito sa heading na ito yung total depravity. Ang mga tao ay patay sa kasalanan at walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili. Ganon din ay dinidiscuss din dito yung irresistible grace na kumikilos ang Diyos sa mga hinirang upang manampalataya sa Kanya. And last heading ng Canons of Dort ay ang the perseverance of the saints. Isinasaad nito na ang mga tunay na mananampalataya ay hindi maaaring tuluyan o humiwalay sa biyaya dahil iniingatan sila ng Diyos hanggang sa wakas. So, in oppose sa paniniwala ng mga remonstrants na possible pa mawala ang kaligtasan, so dito ay nagkaroon sila ng conclusion na ang kaligtasan ay minsan pa hindi na mawawala sa isang hinirang ng Diyos sapagkat ang mismo nag-iingat sa isang taong iniligtas ng Diyos ay ang Diyos mismo. At ang mga ito ay patuloy pa rin kinikilala ng mga Reformed churches ngayon. Ang articles na ito ay patuloy pa rin kinikilala ng mga Reformed churches ngayon, like sa Europe, sa Amerika, at miski rin mismo sa ating bansa, sa Pilipinas. At isinasaad nito ang 5 punto ng Calvinism bilang tugon sa 5 artikulo ng mga Arminian remonstrants. Kaya ang tinatawag na 5 points ay hindi pinili ng mga Calvinist bilang buod ng kanilang mga turo. Lumitaw ang mga ito bilang tugon sa mga Arminian na pinili ang 5 puntong ito na hindi nila sinasang-ayunan. So kaya naman ang 5 puntong ito
na nabanggit natin kanina sa Canons of Dort ay nasa puso pa rin ng theology ng Biblia. Hindi sila walang halaga. Ang ating paninindigan sa mga bagay na ito ay lubos na nakaapekto sa ating pananaw sa Diyos, sa tao, sa kaligtasan, sa atonement, sa muling pagkabuhay, sa assurance of salvation, sa worship, at pagdating sa view natin sa mission. So napaka-importante kung saan ka posisyon. Sa lugar ba ng mga remonstrants o sa lugar ng mga taong sumang-ayon sa synod at naitala yung tinatawag na Canons of Dort. Kaya naman dyan lumitaw yung 5 points of Calvinism o mas prefer ng ilan na tawagin na the doctrines of grace. Sa isang banda, walang nakakaalam kung kailan o paano na ang 5 punto ay naibuod sa Ingles sa ilalim ng acronym na TULIP. Pero the point is still the same. Kung ano yung paniniwala sa Canons of Dort, ayun din yung makikita natin sa tinatawag nating TULIP. Na kung saan T, andyan yung total depravity, U, unconditional election, L, limited atonement, I, irresistible grace, and P, perseverance of the saint. So bilang tayo ay nasa ilalim ng Sunday School at ganoon din sa ilalim ng pananampalatayang Kristiyano, ay mahalaga rin na dapat ay familiar tayo sa acronym na ito. Ang 5 puntong ito ay nakatuon sa pangunahing gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan. Hindi rin natin sinasabi na ang mga titulong ito para sa 5 doktrina ng biyaya ang siyang pinaka-perfect or pinaka-the best na titles para dito. Dahil ang ilan sa mga kumahawak din ng TULIP ay may mas prefer silang tawag. May mas prefer silang tawag sa total depravity. Ang ilan may mas prefer na tawag sa limited atonement. Ang ilan mas prefer itong tawagin particular redemption. Sa irresistible grace, mas prefer na tawagin namang effectual call. Tulad ng anumang pinaikling version ng isang doktrina, lahat ng ito o yung titulong TULIP ay maaaring ma-misunderstood. Kaya ang ilan ay mas prefer na tawagin ito sa ganitong mga titles. Gaya ng ating napag-usapan kanina, ang mga ito ay lubos na sumasalungat sa 5 punto ng remonstrants. Hindi lubos na kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili dahil ang fall sa hardin ng Eden ay isang ganap na pagbagsak. Kung hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, ang Diyos ang tanging may karapatan na magligtas. Kung may karapatan ang Diyos na magligtas, dapat malaya ang Diyos na iligtas ang sino mang nais niya. Kung itinakda ng Diyos na iligtas ang sino mang nais niya, para sa kanila ang pagbabayad sala na ginawa ni Kristo sa krus. Kung si Kristo ay namatay para sa kanila, ang banal na Espiritu ang epektibong tatawag sa kanila tungo sa kaligtasan. At kung ang kaligtasan mula sa simula ay sa Diyos, ang wakas ay sa Diyos din, at ang binanal ay magpapagal tungol sa walang hanggang kagalakan, at ang lahat ay mauuwi sa kapulihan lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang tinatawag na 5 points of Calvinism. Well, ang ilan ay, as I observed, ay parang minamasama o allergic sa term na Calvinism. Pero syempre, para ma-distinguish yung belief natin sa Arminianism, sa kumakalat na ganoong katuruan, ay maaari din natin gamitin yung term na yon para to distinguish our beliefs. Pero syempre, hindi natin sinasabing na si Calvin ang may invento nun. So ito ang tinatawag na 5 points of Calvinism or the doctrines of grace. At suliin natin ang mga ito ng mas detalyado pa na nakabatay sa salita ng Diyos at mahigpit na pinangahawakan ng ating mga forefathers sa pananampalatayang minsang ibinigay sa mga banal.
Para sa pananampalatayang ito ay dapat tayong manindigan. Gaya ng sinabi ni Charles Spurgeon, "It is no novelty then that I am preaching no new doctrine. I love to proclaim those strong old doctrines that are called nicknamed Calvinism, but which are surely and verily the revealed truth of God as it is in Christ Jesus." So dito sa kanyang quotation ay kinilala ni John Calvin na yung view ng Calvinism ay yung mismong tinuturo sa atin ng banal na salita ng Diyos. So for today, at Lord willing, ay matapos natin yung first page ng ating handouts. So dadako na tayo ngayon sa total depravity. So bago tayo mag-deep dive kung ano ba talaga yung total depravity, alamin muna natin kung ano yung hindi total depravity. Kaya nga nang nabanggit natin kanina, yung acronym na TULIP is hindi siya pinaka-the best o hindi siya pinaka-perfect. Kapag nabasa siya sa unang pagbasa ng ilang mga tao na hindi pa familiar sa doctrines, possible na magkaroon siya ng judgment o magkaroon siya ng maling pagkaunawa kung ano yung paniniwala natin regarding sa total depravity. So ilan ito sa mga common na misunderstanding pag sinabi nating total depravity. So what total depravity is not? And number one, total depravity does not mean that a man is without a conscience or any sense of right and wrong. Ang total depravity ay hindi nangahulugan na ang tao ay walang konsensya o anumang pakiramdam para sa tama at mali. Kadalasan, tayong mga tao ay may malakas na udyok na gawin ang tama sapagkat yan yung naituro sa atin at madalas na nagsisisi pag nagawa naman natin ang mali. Diyon pa man, pinatutunayan lamang nito na ang tao ay mayroon pa ring remnants ng original creation. Mayroon pa rin tayong konsensya. At depende sa environment at education, maaari pa itong mapalakas. Kadalasan din naman ang konsensya ang siyang nagtutulak sa mga tao upang masiraan din ang bait o masiraan din ang ulo at maidala sa isang mental institution at in some cases ay magpakamatay. Malinaw na pinapakita ng mga tekstong ito na ang tao, na babanggitin kong text, na ang tao pa rin ay may konsensya. So hindi natin sinasabi na kapag total depravity, ang tao ay totally blanco na yung kanyang konsensya. Meron pa rin. Like for example, sa John chapter 8 verse 9. So ito ay babasahin ko siya sa King James version. Dahil sa ibang version, wala yung word na conscience. Pero yung pinupunto nito ay parehas lang. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. So ang pangyayaring ito ay hinamon ng ating Panginoong Kristo ang mga tao na sinasabi niya kung sino man ang hindi nagkasala sa inyo at siya yung unang bumato sa babaeng ito. Pero tinamaan ng kanilang konsensya na kinikilala nila sa kanilang mga sarili na sila pa rin ay nakakagawa ng mali sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sila ay unti-unting umalis. Ganun din sa binanggit ni Apostle Paul sa Romans chapter 2 verse 14 to 15. Ang salita ng Diyos, sa katunayan, wala ang kautusan sa mga hintil. Ngunit kapag kusa nilang ginagawa ang hinihiling ng kautusan, ito na ang nagiging tuntunin nila. Kahit hindi nila naririnig ang kautusan, ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita ng inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya. Dahil kung minsay inuusig sila nito,
at kung minsay lamay ipinagtatanggol. So ito yung kalagayan ng bawat tao. Hindi lang ng mga hintil, hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng bawat tao. Na mayroon tayong konsensya na umuusig sa atin na kung minsan kapag tayo ay nakagawa ng mali, ito yung bumabanat sa atin na mali ang nagawa mo, ikaw ay guilty sa ganitong kasalanan. Bawat tao ay aakusahan ng iba at ang kanilang sarili sa kanilang konsensya ng hindi paggawa ng dapat nilang gawin. Ang pangkalahatang pagkaalam na ito ng bawat nilalang sa tama at mali ay magiging isa sa mga matuwid na batayan kung saan hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao bilang may sala. So we are all guilty sinners. Not just like meron tayong napasa sa atin na kasalanan, but also mismo tayo. We are doers ng kasalanan. At tayo ay guilty dito. At tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos na may sala. Ang patuloy na moral na paghuhusga ng tao sa ibang tao, tayo ay nagkakaroon ng judgment sa ibang tao na ang ginawa nitong taong ito ay mali. Ay patunay lamang na ang tao ay isang moral na nilalang na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero dahil sa kasalanan, ito ay na-marred o ito ay nakurap. Ang tao ay hindi isang hayop na walang anumang kamalayan sa kanyang lumikha. Ang tao ay isang rational being, makatwiran o may talino. Ang tao ay isang moral being, nakakaalam ng tama at mali, na nilalang na kumikilos batay sa kanyang rasyonalidad at moral na kamalayan. Kaya naman tunay ngang may kamalayan ang tao sa tama at mali. And if you see people in mental institution, may mga tao na mayroong napakalalim na kamalayan sa moralidad, kung saan ito pa rin ay naging dahilan kung bakit sila naririto o bakit sila nasiraan ng bait. Ang konsensya nila ay sumisigaw sa kanila to the point na hindi na ito nakayanan ng kanilang isip at sila ay sumuko na. Diyon pa man, hindi ito nangangahulugan na ang mga taong ito ay convicted of sin sa paningin ng Diyos. Ang guilty conscience ay hindi katulad ng convictions of sin. Like for example na lang kay Judas. Siya ay naging aware sa pagkasala na ginawa niya sa ating Panginoon, na kung saan ay pinagpalit niya si Jesus sa 30 pieces of silver. So, nakonvict siya na ang kanyang ginawa ay mali. Nagkaroon siya ng guilty conscience na ang kanyang ginawa ay mali. Pero anong kanyang ginawa? Instead na bumaling sa Panginoon para sa kapatawaran, siya ay nagpakamatay. So ang guilty conscience ay hindi katulad ng conviction of sin na kung saan nagdadala sa tao to repent sa ating Panginoong Diyos. Ang mga tao ay may malaking pagsisisi sa mga bunga ng kasalanan na hindi man lang nag-aalala na sila ay nagkasala sa mata ng Diyos. So sila lamang ay nakakonsensya. Pero hindi ibig sabihin nun na kinikilala na rin nila ito bilang pagkakasala sa isang banal na Diyos. Pangalawang misunderstanding, total depravity does not mean that every sinner is devoid of all the qualities that are both pleasing to men and useful to society when those qualities are judged only by human standard. Total depravity ay hindi nangangahulugan na ang bawat makasalanan ay walang taglay na katangiang kapwa na kalulugod sa mga tao at kapakipakinabang sa lipunan kung ang mga katangiang iyon ay huhusgahan lamang ayon sa pamantayan ng tao. For example na lang, sina Mother Teresa at si Nelson Mandela ay kilala bilang mga mahuhusay na humanitarians.
Si Mother Teresa, isang madreng katolikong Albanian Indian na nagtatag ng Missionaries of Charity. Gumugol siya ng mahigit 40 years sa pag-aalaga sa mga may sakit, naghihingalo, at pinakamahirap sa mga slum ng Kolkata. Doon din naman si Nelson Mandela, isang defining figure ng human rights. Pinamumunuan niya ang kilusan upang buwagin ang apartheid o sa Africa ito yung racial segregation at discrimination. Ito yung kanyang binuwag at ginugol ang kanyang mga huling taon sa pagkampanya laban sa kahirapan at inequality. Well, ang dalawang ito ay may magandang naidulot sa mga tao at sa kanilang mga bansa. Ang mundo ay naging mas mabuting lugar para sa mga maraming tao dahil sa kanila at sa kanilang mga ministeryo. Nararapat lamang na makamit nila ang papuri para sa kanilang mga humanitarian labor or efforts. Diyon pa man sila ay mga makasalanan pa rin sa paningin ng isang banal na Diyos. Ang lahat ng kabutihan na kanilang ginawa ay hindi magbibigay sa kanila ng biyaya sa paningin ng Diyos. Kasama pa rin sila sa ikaw, tayo, na dapat ipinanganak muli. Ang dalawang taong ito ba ay mas mabuting tao kaysa kay Adolf Hitler na madaming ipinamatay na libo-libong Hudyo ang kanyang pinapatay? Siyempre kung uusgahan mo lamang batay sa pamantayan ng tao, parang mas savable or worthy na isave ang dalawang humanitarians na ito kaysa kay Adolf Hitler. Pero ang katotohanan, ang mga taong ito ay pare-parehas na makasalanan at kahatulan sa pamantayan ng Diyos at hindi sa tao. At hindi rin natin maitatanggi yung katotohanan that yes, we believe in total depravity, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na nakagawa ang tao na useful sa society. Ganon din naman ang pagmamahal at willingness na magtiis ng isang magulang kahit kamatayan para sa kapakanan ng kanyang anak ay tiyak na isang mabuting bagay na narapat hangaan at palakpakan. Gayon pa man, ang mga ganitong kilos ay hindi nagpapatunay na ang magulang ay may biyaya sa kanyang puso, ni hindi rin sila pinatutunayan na hindi na sila makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang tanging pinatutunayan lamang nito ay ang tao ay mayroon pa ring mga bakas ng wangis ng Diyos mula sa kanyang orihinal na paglikha. So yan, another proof, yung pagmamahal ng mga magulang sa kanyang anak, and also yung mga makabayan na tao. Ang sakripisyo ng mga makabayan na tao para sa kanyang bansa ay nagpapakita rin na ang tao ay kaya pa rin makagawa ng useful at kapaki-pakinabang sa society. Kaya naman, ang tao ay may mga remnants ng original creation sa Eden, ngunit siya ay lubos na nawasak ng kasalanan as far as the ability or desire na mahalin at sambahin ang Diyos. So, because of, dahil tayo pa rin ay ayon sa wangis ng ating Panginoong Diyos, tayo pa rin ay nakagawa ng mga dakila at mabubuting bagay. Pero dahil sa kasalanan, ito ay nakorap. At ito na ay hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. And number 3, we are not saying that every sinner is prone to every form of sin. Kapag sinabi nating total depravity, hindi rin natin sinasabi na ang bawat makasalanan ay prone sa lahat ng uri ng kasalanan. Pinatutunayan ito ng mga Pariseyo. Kinikilala sila ni Jesus na ang ilan sa mga bagay na ginawa ng mga Pariseyo
ay tama at mabuti o nararapat. Like for example, sa Matthew chapter 23, verse 2 to 3. The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. So do and observe what they tell you, but not the works they do. For they preach, but do not practice. So Jesus acknowledged their authority sa pagkilala na sila ay nakaupo sa inuupuan din ni Moises. Kinikilala sila ni Jesus bilang ang mga karapat-dapat na guro at tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises para sa mga panahong iyon. Well, in that case, sila ay commendable. Sila ay nagtuturo at yan yung kanilang dapat gawin. And Jesus instructed His audience to follow their teachings. Tinagubilinan ni Jesus ang mga tao na sundin ang kanilang mga turo, ngunit binalaan sila na huwag tularan ang mga mapagkunwaring pamumuhay ng mga Pariseyo. Kaya naman dito ay makikita natin ang paggawa nila ng ilang mga mabubuting bagay. Subalit hindi rin maikakaila ang mga kabuluktutan na mayroon sa kanilang pamumuhay. Sila ay hahatulan dahil sa mga mabubuting bagay na kanilang ginawa, dahil pinatutunayan nito na nauunawaan nila kahit paano ang nais ng Diyos sa literal na aspeto nito. Ang kanilang sinasadyang pagkukulang at pagkunwari ay nagpapatunay sa kasamaan ng kanilang mga puso. Well, in later verses, nakita natin dyan sa verse 23, sinabi ni Jesus, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and deal the cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others." Bagamat sila ay nakasunod sa kung ano ang ine-expect sa kanila bilang mga tagapagturo, sila naman ay nagkulang sa hustisya, awa, at katapatan. So in the same sense, sila pa rin ay nagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sila pa rin ay patuloy na matatawag nating kasalanan. Bagamat may mga bagay silang hindi nagagawa na ginagawa ng mga masasamang tao, na sila ay kahanga-hanga compared sa mga kriminal, pero sa kabilang banda, sila pa rin ay nakakasala sa ibang pamamaraan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ganoon din naman, ang isang uri ng kasalanan ay kadalasang nag-aalis ng isa pang uri ng kasalanan. For example na lang, ang maramot ay maliligtas mula sa kasalanan ng pag-aaksaya. Ang workaholic ay maliligtas mula sa kasalanan ng slothfulness at laziness. Ang pride of position o alalang-alala siya sa posisyon na meron siya ay kadalasang nag-aalis ng immoralidad. Ngunit dahil lamang ito sa takot na mahuli at mapabagsak sa kanyang pwesto. Ilan lamang yan sa mga halimbawa na pag sinabing total depravity, hindi ibig sabihin nito ay nagagawa niya ang lahat ng uri ng kasalanan. And next is number 4. We are not saying that every sinner is as intense as he can be in his sin. Hindi natin sinasabi na ang bawat makasalanan ay kasing tindi ng kanyang makakaya sa kanyang kasalanan. Na para bang ikaw ay makasalanan, marireach mo yung pinaka-peak ng pagiging sinful mo. So, hindi naman natin sinasabi na ang total depravity ay ganito. Sa halip, nangangahulugan ito na ang kasalanan ay lubos na sumasira sa bawat aspeto ng kalakasan ng tao. Ang ating mga isipan, kalooban, at emosyon. Dahil dito, ang mga tao nagkasala ay pangunahing nakatuon sa pansariling kagustuhan sa halip na magpasakop sa Diyos, na nagiiwan sa kanila ng likas na spiritual na kawalan ng kayang pumili ng katwiran sa kanilang sarili. In short, parang nakabase na sa atin kung ano yung gusto nating gawin.
Hindi na nagpapasakop sa Diyos at ginagawa na yung mga bagay na ayon sa kanyang sariling nais. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, o common grace to be exact, sa konsensya na meron ang tao, sa batas na meron ang bawat bansa, ang bawat pamayanan, ang mga lipunan, karamihan sa mga makasalanan ay napipigilan sa paggawa ng bawat kasalanan. So sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, na-establish yung mga institusyon na yan, nang sa gayon, yung pagiging makasalanan ng mga tao ay hindi ma-exercise to the full extent nito. Bagamat hindi lahat ng makasalanan ay kumikilos na parang pinakamasamang kriminal sa kasaysayan, bawat tao ay lubos na walang perpektong pag-ibig at debosyon sa ating Panginoong Diyos. Ang kasalanan ay nakakaapekto sa kabuuan ng tao. Kahit na hindi nito maabot ang pinakamataas na posibleng tindi niya bilang isang makasalanan, di nito maiaalis ng isang taong individual ay guilty pa rin sa kanyang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dapat nating patuloy na pasalamatan ng Diyos para sa kanyang mapagpigil na biyaya. It is because of the grace of God kung bakit sa ating mundo ay kahit papaano ay napapanatili pa rin ang kaayusan. So yan yung ilan sa mga misunderstanding patungkol sa total depravity. Ngayon ay itouch lang natin paunti kung ano yung ibig sabihin naman ng total depravity. So total depravity defined. Ang terminong total depravity ay hindi nagaanong ginagamit o mas prefer na gumamit ang ilang mga professor ng theology to explain total depravity. Dahil ang total ay tila isang salitang nakakalito para sa iba. Like for example, iminungkahi ni James Boyce Montgomery, Philip Ryken ang radical depravity. Iminungkahi naman ni R.C. Sproul, para sa kanya, mas prefer niya is yung radical corruption. As I recall, yung Latin word kasi ng radical, ang ibig sabihin ay root. So mas naituturo nito tayo sa kasalanang paunang ginawa na nila Adan at Eva. Kay Michael Horton naman, mas prefer niya yung rebels without a cause. So ano man ang mga terminong ginamit, ang mga puntong ito ay may pare-parehas lamang. Pero tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Synod of Dort. Sa Synod of Dort, Article 3, all men are conceived in sin and by nature children of wrath. Walang kakayahan sa anumang kabutihan bilang ligtas. Madaling kapitan ng kasamaan, patay sa kasalanan at alipin ito. At kung wala ang nagbabagong buhay na biyaya ng banal na espiritu, hindi nila kaya o hindi nila nais na bumaling sa Diyos upang baguhin ang kasamaan ng kanilang kalikasan, iniihanda ang kanilang sarili para sa reformasyon. So yan yung pinapaliwanag ng Canons of Dort pagdating sa total depravity. At kung ating i-define yung total depravity, bibigyan natin siya ng ganitong definition. So ayon kay Tim Challies, total depravity is a theological term primarily associated with Calvinism, which interprets the Bible to teach that as a consequence of the fall of man, bilang resulta ng fall of man na si Adan, ang bawat taong ipinanganak sa mundo ay alipin ng kasalanan. Sa madaling salita, ang isang tao ay hindi likas para sa kanya na
mahalin ang Diyos ng buong puso, isip o lakas. Bagkus lahat ay may likas na maglingkod sa kanilang sariling interes kaysa sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sa madaling salita, kahit na ang lahat ng mga nangyayari ay pabor sa Kanya, ang isang taong walang Diyos ay walang magagawa kundi gumawa para sa kanyang sariling ipapahamak. At maging ang kanyang relihiyon at pagkakawang gawa, ito lamang ay parang isang maduming basahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. He or she have done it without faith and not for God. Kaya naman kapag sinabing ang terminong total depravity, ito yung kawalan ng kakayahan ng tao na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At kung ating titingnan yung itinuturo sa atin ng total depravity, letter A, man is constituted a sinner by his relationship with Adam. Ang tao ay tinuring na makasalanan dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. Yan yung pinapaliwanag ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, verse 18 to 19. Kung saan ang doktrina ng total depravity ay sumasalamin sa pananaw ng reform tungkol sa original sin. Ang terminong ito, ang original sin, ay kadalasang nami-misunderstood. Ipinapalagay ng ilang tao na ang terminong original sin ay tumutukoy sa unang kasalanan, ang orihinal na paglabag na kinopya nating lahat sa maraming iba't ibang paraan sa ating sariling buhay. Ibig sabihin, ang unang kasalanan ni Adan at Eva. So ang ilan, ang pagkakaunawa sa original sin ay yung pinakaunang kasalanan. Ngunit hindi iyon ang tinutukoy ng original sin sa kasaysayan ng simbahan. Sa halip, ang doktrina ng original sin ang tumutukoy sa mga kahihinatnan sa sangkatauhan dahil sa unang kasalanang iyon. So halos bawat simbahang may creed o confession sa kasaysayan ay sumasang-ayon na may nangyaring napakaseryoso sa sangkatauhan bilang resulta ng unang kasalanan. Ang unang kasalanang iyon, yung fall ni Adan, yung fall of man, ay nagresulta sa original sin. Ibig sabihin, bilang resulta ng kasalanan ni Adan at Eva, ang buong sangkatauhan ay nahulog at ang ating kalikasan bilang mga tao simula ng pagkahulog ay corrupted na, naimpluwensyahan na ng kapangyarihan ng kasamaan. Gaya ng sinabi ni David sa kanyang awit sa Psalm 51 verse 5, tunay nga'y ako'y makasalanan mula pa nung ako'y isilang, kahit nung ako'y ipinagbubuntis pa lamang ng aking ina. So dito hindi niya sinasabing kasalanan para sa kanyang ina ang mag-anak. Ni sinasabi niya na nakagawa siya ng masama sa pamamagitan ng pagkapanganak. Sa halip ay kinikilala niya ang kalagayan ng tao mula sa pagkahulog. Ang kalagayang bahagi ng karanasan ng kanyang mga magulang, isang kalagayan din na nagdala sa kanya mismo sa mundong ito. Therefore, original sin has to do with the fallen nature of mankind. The idea is that we are not sinners because we sin, but we sin because we are sinners. Ang idea ay hindi tayo makasalanan dahil tayo ay nagkasala, kundi nagkasala tayo dahil tayo ay mga makasalanan. Kaya naman ang original sin ay isang terminong tumutukoy sa nature ng makasalanang kalagayan ng sangkatauhan dahil sa pagbagsak ni Adan. Again, isa itong tumutukoy sa nature natin
bilang mga tao makasalanan dahil sa pagbagsak ni Adan. Itinuturo nito na ang lahat ng tao ay nasira ng kasalanan ni Adan, kung saan kasama ang hatol kay Adan, lahat tayo ay pumapasok sa mundo na guilty sa harap ng Diyos. At pinapakita ng original sin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay mga makasalanan, na pumasok sa mundong ito na may corrupt nature at walang pag-asa apart from the saving grace of God in the gospel. So, marami pa tayong tatalakayan regarding dyan sa number 1, explanation natin about total depravity. Pero this time, ay dyan muna natin puputulin at ipagpapatuloy natin siya by next Sunday. So let's pray. Aming Panginoong Diyos na siyang pinakadakila, maraming salamat po Panginoon sa muli sa pagpaalala sa amin ng doktrinang ito, na kung saan ay muli ay nakita namin kung ano na ba yung kalalagayan namin noon sa harapan mo bilang mga kasalanan. Salamat o Diyos sa katotohanan ito na patuloy sa amin nagbibigay ng dahilan para magpakumbaba dahil kaming mga tao na makasalanan ay sa biyaya mo lamang nangaligtas. Kaya Panginoon, sa patuloy na pagdaan pa ng panahon ng aming buhay bilang mga Kristiyano, nawa ay patuloy na manindigan kami sa katotohanan ito at ganoon din ay patuloy na madala namin sa aming pamumuhay, sa aming pangangaral habang kami Panginoon ay nandito pa sa lupa. Maraming salamat po at patawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So any insights po, clarifications, or thoughts sa ating napag-usapan regarding total depravity? Bagamat konti pa lang po yung natakal natin, pero kahit paano ay nagkaroon na tayo ng idea kung ano ba yung hindi total depravity. At kahit paano nakaunawa din tayo ng definition. Ano ba yung total depravity? So any insights, clarifications? So, meron po bang kalagdagan o paglilinaw? So, ayan, nilagay ko rin dyan yung mga sa background natin, nailagay ko rin dyan yung mga important details, yung mga terminologies kasi minsan nabubanggit sa preaching, sa Sunday school, o miski sa pag-uusap ng mga kapatiran nating same denomination, may mga ganyang term. So, minsan, baka mamaya magulat tayo, ano yung ibig sabihin nun? So, kahit paano ay nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga yon. So, any clarifications? Thank you po sa Sunday School. Question ko po is dito po sa total depravity is not, nabanggit niyo po kanina na ang mga tao pa rin ay meron pa rin siyang conscience at ginamit niyo pong example ay si Judas na kung saan ay nakonsensya siya at dinala siya ng konsensya niya sa pagpatigawakal ng kanyang sarili. Ang tanong ko lang po is sa mundo po, sa panahon kasi natin ngayon na medyo ayoko man sabihin pero mas nagiging mahina ang tao gawa ng social media, gawa ng mga nababasa nila sa social media at naapektuhan na yung kanilang isipan. So, at ang tendency ay ang kanilang way of escaping sa situation is magpatikawakal ng kanilang buhay. So, ang tanong ko lang po is, since ang sabi po naging example po natin ay si Judas at ang kanyang
at yung para bang naging ano niya is conscience. Ang tanong ko lang po is, paano po ba natin maipapaliwanag sa mga tao or kahit man lang sa mga kaibigan natin na kasi sabi nila mental, so, sa isip lang yan, pero nakita naman natin ngayon na part siya ng depravity. So paano ba natin maipapaliwanag sa mga tao na yung nangyayari sa'yo, kasalanan ba yan or dadaanin po ba natin sila sa sa mental or psychological na pagpapaliwanag? Ayun, regarding naman sa parang dumadating is tayo as a Christian, paano tayo makapagbibigay ng payo sa mga taong nakakaranas ng mga problema, depression, at kung minsan pa is kino-consider din yung pagpapatiwakal. So, sa akin, hindi natin siya kagad bibigyan ng mga tawag dito ng mga facts na kung saan ganito yung tama, ganito yung mali, ganito yung sinasabi ng scripture, kung so on and so forth. Ang kailangan nila talaga mismo is yung ikaw mismo. Maaring tayo sa dami nating alam, may lumapit sa ating mga nagkakaroon ng kalungkutan, depression sa kanang buhay. Tayo, bookworm tayo. O ganito kapatid, bro, basahin mo tong librong to. Makakatulong ko sa'yo, nakatulong to sa akin. Pero ang tunay na kailangan niya is yung ikaw mismo. Yung nandun ka, na may mapakinggan siya, at yung nakikita niya na may concern sa kanya yung tao. So doon, yun yung una nating ipakita sa mga taong yun na magpakita tayo ng pagmamahal sa mga taong ito. Na I'm not just here just to give you this scholastic words or advice, pero I'm just here to listen to you, to makitangis sa'yo sa mga problema na pinagdadaanan mo sa buhay. Dahil isa yun sa mga makapagpapalakas sa kanila. So, yun. So, kung tayo ay magkakaroon ng chance na may lumapit sa atin, so yun yung unang bagay na dapat natin ipakita. Yung ikaw mismo is pakita mo sa kanya yung concern mo, yung pagmamahal mo sa tao ito. And later on, doon na magpa-follow up yung mga other truths na naunawaan natin sa scripture, paano i-deal yung ganitong kalungkutan na ito. So kung tayo naman ay naka-experience ng ganon, ng kalungkutan sa ating mga puso o problema sa buhay, so wag din nating hayaan na masarili yun. Lumapit tayo sa mga kapatid natin sa iglesia, sa ating pastol na alam natin na talagang makakatulong sa atin. So, wag nating masyadong isipin na nalulungkot ako, dapat sila yung lumapit sa akin, obligasyon nilang lumapit sila sa akin. Pero kung ikaw ay nakikita mo yung pangangailangan mo, syempre wag ka rin mahiya na lumapit sa mga taong yan. Dahil sila yung itinakda ng Diyos para sa iyo na matulungan ka sa mga bagay na yan. Hindi kayo isinama sa isang iglesia para wala lang, kundi nandiyan kayong inilagay ng Diyos para kahit tayong lahat ay makapagpalakasan. So yes, ang pagpapahamatay ay may sabi nating mali. So kung usapin ba ng kasalanan ito, is ang Bible ay walang specific na binabanggit regarding dyan. Pero yun, hindi ito isang magandang bagay na dapat gawin ng isang tao. So yun, just to mag-show up tayo doon sa mga taong lumalapit sa atin about sa kanilang problema sa buhay. So yun. Any additional or insights or clarification po sa ating napag-usapan? So
So kung wala na, ay maraming salamat po, and next Sunday, ipagpapatuloy natin yung natitira pang mga points sa ating handout. So please, pakitabi po muna yung ating mga handouts para by next Sunday ay siya po ay magamit natin. So maraming salamat po.